Sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas, ilan lang ang may mga katangiang makapangyarihang bumalot sa karangalan, tapang at dedikasyon. Tulad ni Cecilia Ces Victoria Oreña Drilon, kilala bilang Ces Drilon, siya isa sa mga pinakasikat, respetado at kapanipaniwalang broadcaster sa bansa. Sa gitna ng mga pagbabago sa media, ang mga pagsubok sa buhay at ang mga panganib na kaakibat ng pagiging mamamahayag sa mga lugar na delikado, nabuhay siya, lumago at hanggang sa ngayon ay patuloy na umaambag sa lipunan. Ito ang kanyang kwento, hindi perpekto, hindi laging maganda, ngunit puno ng aral. Isinilang noong Hulyo 8, 1961 sa Baguio City si Ces Oreña Drilon. Nag-aral siya sa University of the Philippines, Diliman kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Communication Research. Ang kanyang propesyon sa pamamahayag ay nagsimula noong 1985 nang siya ay sumali sa Maharlika Broadcasting System o MBS na ngayon tinatawag na People's Television Network. Doon siya nagsimula bilang isang news reporter. Isa sa mga unang malalaking ulat niya ay ang tungkol sa pagkakahuli kay Gregorio Honasan, isang renegade colonel. Dahil sa kanyang mahusay na reportage, napansin siya ng ABS-CBN. Noong 1989, sumali siya sa ABS-CBN Saklaw ang balita sa Senado at kalaunan ay naging regular na bahagi ng mga programang tulad ng The World Tonight bilang business correspondent. Sa loob ng mga sumusunod na dekada, naging isa siya sa mga mukha ng ABS-CBN, nag-anchor ng Bandila, alternatibong anchor ng TV Patrol at naging host ng iba't ibang program sa larangan ng news and current affairs tulad ng The Correspondents, People, Point Blank at iba pa. Mayroon din siyang papel sa likod ng kamera noong siya ay naging Content Acquisition Head ng ABS-CBN Lifestyle Ecosystem Group. Dito, hindi na lamang balita ang kanyang tinututukan kundi ang mga lifestyle content. Ano ang gusto ng mga manonood? Ano ang mga nagpapasaya sa kanila? Ano ang nagbibigay aliw? Pati na rin ang mga programang digital. Ikinasal siya kay Rack Drilon, isang pintor na pamangkin ng senador na si Franklin Drilon, na pamangkin ng dating senador na si Franklin Drilon. Magkabilang pamilya sila sa mundo ng sining at politika, may 4 silang anak. Abusayak Group ang dalawa sa grupong dumukot kina Ces Drilon. Ang pagkawala ng news team nila Drilon. Pinagbantaan si Jimmy at Angel na pupugutan sila. Is to ensure the safety of the hostages. Awa na po kayo sa kanila. Huwag tayo magbigay ng ransom. Nang palayain ng mga kidnapper si Angelo Valderrama. 15 milyong piso kapalit ng pagpapalaya. Tuluyan na ngang pinalaya sina Ces. Noong Hunyo 2008, isang pangyayari ang gumimbal sa buong bansa ang naganap sa buhay ni Ces. Habang nagre-report sa Sulu kasamang 2 cameraman at isang propesor, sila inatake at dinukot ng isang grupong iniugnay sa mga Abu Sayyaf. Nariyan ang takot, wala ng katiyakan at ang biglang pagbukas ng isang bangungot na hindi inaasahan ng sino mang mamamahayag. Ayon sa mga ulat, dinala sila sa liblib na lugar at dumaan sa ilang araw ng pagkakakulong na mahirap at nakakatakot. Matagal na paglalakad, pagtulog sa lupa o simpleng tolda at palaging banta sa kanilang kaligtasan. Ang pagkakakidnap ay isang malinaw na paalala ng delikado at minsang trahedyang anyo ng pag-uulat sa mga lugar na apektado ng armadong pagkilos. Para kay Ces at sa kanyang mga kasama, ang pangyayaring yun ay hindi lang nakapagpapalumo sa kanila, kundi naging pagsubok din ito at pagpapahalaga sa buhay at propesyon. Noong panahon ng kanilang pagkakakidnap, naganap ang mahabang proseso ng negosasyon para sa kanilang pagpapalaya. Simpleng paliwanag, kapag may dinukot, karaniwan na nagkakaroon ng mga taong kumikilos bilang tagapamagitan, maaring pamilya, opisyal ng lokal ng pamahalaan, taong may koneksyon sa komunidad, representatibo ng isang estasyon ng telebisyon at kung minsan ng militar o pulisya na humahanap ng paraan para malutas ang sitwasyon ng hindi lalong inilalagay sa panganib ang buhay ng mga bihag. Sa kaso ni Ces, iniulat ng mga mamamahayag noon na ang grupo ng mga kidnappers ay nagtakda ng mataas na halaga para sa ransom. Ang mga numero na lumabas sa mga ulat ay umabot sa pagitan ng humigit kumulang 10 million hanggang 30 million pesos. Hindi laging diretso at eksaktong tinanggap ang unang panukala. Sa pangkalahatan, ang proseso ng negosasyon ay tumatakbo sa mga yugto. Unang demand, paghahain ng counter-offer kung may kakayahang makipagtransaksyon ng mga kinatawan ng pamilya o grupo at mga pag-uusap tungkol sa kung paano gagawin ang palitan o pagpapalaya nang hindi magdudulot ng mas malaking kapahamakan. May mga pagkakataon ding nagkaroon ng mga kompromiso at alternatibong kasunduan. Sa madaling salita, may malaking halaga na unang hinihingi ng mga sumakmal
At pagkatapos ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap at paghahanap ng pinakamainam na paraan para makuha ang kalayaan ng mga bihag ng ligtas. Ayon sa mga ulat, pagkatapos ng mga paghahabol at negosasyon, pinalaya si Ces at ang kanyang mga kasama ilang araw makalipas ang pagkakadukot, isang pangyayaring nagdulot ng malalim na paghinga para sa lahat ng may kinalaman. Ang insidenteng iyon ay nagdulot ng malawakang pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga mamamahayag, lalo na ng mga nagre-repore mula sa mga conflict areas. Nagkaroon ng malalim na diskusyon sa media community kung paano dapat protektahan ng mga reporters, ano ang mga alituntunin sa pagre-report sa mga delikadong lugar at paano i-balance ang tungkulin ng pagbabalita at ang batas sa pag-ingat ng buhay. May mga kritisismong natanggap ang media at iba pang mga ahensya kung paano hinawakan ng mga sitwasyon. Ngunit may pagkilala rin sa katapangan ng mga mamamahayag tulad ni Ces na patuloy na pinipiling ilahad ang kwento ng mga komunidad kahit na may panganib. Pagkalaya, si Ces ay nagbahagi ng kanyang karanasan at pasasalamat. Ang insidente ay nagmarka sa isang pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Mas pinahalagahan niya ang pamilya, nananampalataya at ang kahalagahan ng pag-iingat sa pag-uulat. Ang karanasang iyon ay kumalat din bilang babala at leksyon para sa ibang mga mamamahayag. Sa kabila ng traumatikong karanasan, hindi natigil ang karera ni Ces bilang mamamahayag. Ipinakita niya ang tapang ay hindi nangangahulugang kawalan ng takot. Bagkus ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa ng tungkulin kahit na alam ang mga panganib. Nagpatuloy siya sa pagbuo ng mga programa, pag-host ng mga palabas at paglahok sa mga proyekto na may kaugnayan sa news at public affairs. Sa paglipas ng mga taon, lumawak din ang kanyang interes sa mga gawaing pangkomunidad at pangkalikasan at naging mas bukas siya sa pag-explore ng mga proyektong may kinalaman sa sustainability at produktong gawa sa sariling pagsikap sa bukid. Tulad ng maraming mga prominenteng mamamahayag, napaliligiran si Ces ng ilang kritisismo at kontrobersiya sa iba't ibang panahon. Mula sa estilo ng pag-uulat hanggang sa mga isyong may kinalaman sa organisasyon ng mga network, may mga pagkakataon ding may mga pagtatalo tungkol sa kung paanong dapat harapin ang mga delikadong misyon ng pamamahayag. Ngunit sa kabila nito, maraming taga-subaybay at kapwa mamamahayag ang nagpahayag ng paggalang sa kanyang profesionalismo at integridad, lalo na sa pag-uulat ng mga sensitibo at mahalagang issue. Taong 2020 nang ma-retrench siya mula sa ABS-CBN dahil sa hindi pagpapalawig ng prangkisa ng network, naranasan niyang umupo muna sa gitna ng kawalan. Ngunit hindi siya tumigil. Nagbalik siya sa mga gawain sa radyo na may programang Basta Promdi, Lodi. Noong Disyembre 2022, sumali siya sa CNN Philippines bilang host ng Usapang Bilyonaryo. Nang nagsara naman o nawala ang ilang mga programa, lumipat siya sa Bilyonaryo News Channel noong 2024. Kung saan ipinagpatuloy ang Usapang Bilyonaryo at sa pinakabagong yugto niyang karera. Noong Pebrero 2025, pumirma siya para maging anchor ng programang The Big Story ng One News na sinimulan niyang pangunahan noong 3 ng Marso nitong taon. Sa ngayon, si Ces Orenia Drilon ay nasa One News bilang pangunahing anchor ng The Big Story. May weekly segment din siyang tinatawag na Sustainability kung saan tinututukan niya mga isyong may kaugnayan sa sustainability. Bukod sa pagiging broadcaster, mayroon siyang mga proyekto sa labas ng media, paggawa ng mga produkto mula sa kanyang farm, paghahalaman, paggawa ng mga natural na produkto, at pagiging brand ambassador sa ilang mga produkto. Ang kwento ni Ces Orenia Drilon ay kwento ng tapang, sakripisyo at pag-asa mula sa pagiging batang mamamahayag hanggang sa maging isa sa mga kilalang pangalan sa telebisyon. Pinatunayan niya na ang propesyon ng pamamahayag ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng balita. Ito din ay tungkulin, pagkalinga sa katotohanan at iba pang mahalagang serbisyong panlipunan. Ang kanyang pagkakakidnap ay isang malungkot at matinding kabanata sa buhay niya. Ngunit hindi ito nagtapos sa kanya. Sa halip, nagbigay ito ng bagong perspektiba at nagpabatid ng kahalagahan ng seguridad at malasakit sa mga bumabalita. Sa kasalukuyan, patuloy siyang hinahangaan dahil sa kanyang profesionalismo at sa mga bagong gawain na pinili niyang pasukin. Pinakita nito na ang isang tao ay maaaring magpatuloy, magbago at magbigay pa rin ng halaga sa mundo matapos ang matinding pagsubok. I'm Ces Orenia Drilon. I am a journalist and an entrepreneur.